In this video, we're gonna talk about the parallel and perpendicular lines. And I prepare here two exercises. First one is to determine if the two lines are parallel, perpendicular, or neither. And later na lang. So dito, number one, binigyan tayo ng equation. What we're going to do is to find whether if these two set of linear equation is parallel, perpendicular, or neither. So to find that out, we need to first find the slope, because the slope is what will tell us about the characteristic or whether the line is parallel or perpendicular. So without further ado, let's start. To find the slope, the easiest way to do it is to transform this equation into the slope-intercept form, or the famous y equals mx plus b. Ang target natin dito is si m, yung slope. Kasi yung m yung slope, at yung slope yung i-compare natin, yung i-examine natin, at ayun yung magsasabi sa atin kung sila ba ay parallel or perpendicular. So, let's start. Line 1 natin. Line 1 natin ay ito. X minus 1 equals 0. Madali lang itong i-convert kasi nga equals to 0 siya. Ano lang to? Y equals X minus 1. Wala akong binago. Ginawa ko lang Y sa 0. Then, yung line 2 natin, ganun din. Y equals X plus 5. Wala rin akong binago. Pinalitan ko lang yung 0 ng y. So, naka-slope intercept form na siya. Ano yung coefficient ni 1? Kung ano yung coefficient ni 1, ayun yung ating m. Lahat ng variable na walang katabing number, automatic meron yan 1 nakatabi. Hindi lang nilalagay. Ayun yung coefficient niya, 1. 1x plus 5, 1x minus 1. So, kung 1 yan, ang slope natin ay 1 din. So, ang slope natin or yung m natin is equal kay 1. Dito rin, m natin is equal kay 1. Ito yung m sub 1 natin, m sub 2. Slope ng line 1, slope ng line 2. So you can see, parehas ang kanilang slope. Kapag equal ang slope, yan ay parallel. So this one, number 1 is parallel. Therefore, it is parallel. Kapag equal ang slope, parallel. Next naman, dito, number 2, 5x minus 4y equals 8 and negative 4x minus 5y equals 10. Line 1 natin ay si negative 4y equals, lipat natin si 5x, magiging negative 5x plus 8. Naiwan lang sa 8 kaya plus 8. Ngayon, divide both side by negative 4. Makakancel to. Matitira ay y equals negative 5 divided by 4 is positive 5 over 4. X plus 8 divided by negative 4 is negative 2. Okay lang naman na ganito kahit hindi na natin gawing 5 4 x minus 2. Okay na yung ganito kasi ang mahalaga lang naman ay yung slope natin. Hinahanap natin dito slope 5 over 4. So slope natin is 5 over 4. Okay na yan. Next, yung line 2 natin. Ito, negative 5y equals negative 4x. Lipat natin, magiging positive 4x plus 10 kasi naiwan lang naman dyan sa side ng equal sign yan. Nandiyan pa rin siya sa right side kaya 10 pa rin. Retain ang kanyang symbol, or then divide both side by negative 5. Y is equal to 4 divided by negative 5 is negative 4 over 5. X, 10 divided by negative 5 is minus 2. Tama. Then ang slope natin dito is m is equal to negative 4 over 5. Ngayon, sabi, hindi ko pala ito napakita kanina,
two lines are perpendicular if and only if their slopes are negative reciprocals of each other. Dito naman yung kanina, two lines are parallel if and only if their slopes are equal. So dito, equal yung slope nila kaya parallel. Dito naman, two lines are perpendicular if and only if their slopes are negative reciprocals of each other. So dapat daw negative reciprocal or yung inverse, additive inverse ng reciprocal yung sila ang dalawa. So dito 5/4, ano ba ang reciprocal ng 5/4? Babalik na rin lang natin yan. Kung yung 4 ay denominator dito, magiging siyang numerator pagdating doon sa kabila. Kung 5 to, nasa numerator, baba natin. So, yun yung reciprocal. Babalik na rin mo. Parang ganito. Reciprocal ng 1/2. Reciprocal niyan is 2/1. Reciprocal kasi ay yung number na kapag binultiply mo sa given number, ang lalabas ay 1. 1/2 times 2/1 is 1. 3/4. Anong multiply natin para makuha tayo ng 1? Babalik na rin lang natin. 4/3. Lalabas dyan 1. Try nyo sa calculator. Babalik na rin lang. Yung numerator, lagi sa denominator. Yung denominator, lagi sa numerator. Ganon ang reciprocal. Ang sinasabi dito, negative reciprocal. So, babaguhin mo yung sign. Dito, 5/4. Reciprocal nyo is 4/5. Ang sign niya ay positive. Pagdating dito, naging negative. So, yes, they're both negative reciprocal of each other. Kaya ang line natin dito ay perpendicular. Perpen na lang. Sige, dicular na. Perpendicular. Next, number 3. X minus 3y equals 12 and 3x plus y equals 3. Bilisan na natin. Mahaba na masyado yung video. Negative 3y equals yung x, ilipat natin, magiging minus x plus 12. Divide both side by negative 3. Matitira ay y equals, ito ay may kasamang 1. Diba? Kaya magiging negative 1 divided by 3 is positive 1/3. Plus 12 divided by negative 3 is negative 4. Then ang slope natin dito ay 1/3. Nakalimutan ko yung x, sorry. Next, yung line 2 natin. Y equals, lipat si 3x, magiging minus 3x. Minus 3x plus 4. Ang slope natin, kitang-kita na agad, negative 3. M is equal to negative 3. And as you can see, si negative 3 pala, pwede natin yung i-represent ng ganito rin. Pwede natin sulat yung negative 3/1. And as you can see, 1/3, negative reciprocal niya is negative 3/1. At sa negative 3/1, ang negative reciprocal niya is 1/3. Meaning, they are both negative reciprocals of each other. Kaya, ito, number 3 is also a perpendicular line. Sige, kaya magdagdag. So, tandaan lang, kapag parallel ang line, dapat ang slope nila ay equal. Para parallel. Kapag perpendicular naman, kailangan negative reciprocal of each other. Kagaya ng number 2 and number 3. Then, if you are given an item like this, binigyan kayo ng equation of the line, convert lang sa slope-intercept for you to examine and compare the slope of each other. Na meron ako ditong additional activity, exercises that we can answer for mastery. Ito. Sa column na to is the set of slopes. And in column 2, you are asked to give or find the slope so that the line 1 and line 2 will be parallel to each other and perpendicular to each other. So, ganito lang. Ito yung slope ng line 1 natin. Ano yung slope ng line 2 para perpendicular sila? Ano yung slope ng line 2 para maging silang, ay parallel pala dito, para maging perpendicular? Ano yung slope ng line 2 para maging parallel kay negative 7 na slope? Anong slope nito para maging perpendicular kay negative 7? Sabi,
para daw maging parallel, kailangan equal. So dito, madaling-madali lang yan. Kung negative 7 ang slope ni line 1, ano dapat slope ni line 2 para parallel sila? E di negative 7 lang din, kasi dapat equal. Kung 2/5 to, e di 2/5. Easy. Copy lang. 0, 8. Ngayon, equal na yung slope ni line 1 at ni line 2, parallel na sila. Dito naman, anong kailangan slope ni line 2 para maging perpendicular sila? Kailangan negative reciprocal. So, gagawin natin, get the reciprocal, then i-inverse natin, baguhin natin yung sign. Baliktarin natin yung sign. We have negative 7 here. Kabaliktaran yan is, or reciprocal yan is 1/7. Dito ay negative siya. So, dapat yung line 2, negative reciprocal nun. Ito yung reciprocal. Baguhin lang natin yung sign. Kung negative siya dito, positive na siya dito. And that's all. 2/5. Reciprocal ng 2/5 is 5/2. Then, yung sign niya dito, positive. Dito, gawin natin negative. Next, negative 9/4. Reciprocal ng 9/4 is 4/9. Then, baliktarin lang yung sign. Negative siya dito. Gawin natin positive. Ito 0, laktawan muna natin. 8. Reciprocal na 8 is 1/8. Then positive siya dito. Kaya yung slope ng line to dapat negative 1/8. Dito, slope mo is 0. Kapag in-apply natin yun, kinuha natin reciprocal ni 0, makukuha natin sagot ay 1/0 or 1 divided by 0 at ayun ay undefined. So, siguro mga 30 minutes lang paliwanag ko kung bakit undefined. Kapag 0 kasi ang iyong slope, let's say meron kang y equals 0x plus 2, yan ay pwedeng isulat bilang y equals 2 lang. Ang makukuha mong line dyan, y x-axis, ito yung y value mo, 2. Dito, ang makukuha mong line dyan ay horizontal line. Ganyan. Try nyo sa graphing calculator sa internet. Ganyan ang makukuha mong line. Ngayon, para makuha ka ng perpendicular nyan, kailangan mo ng vertical line. Vertical na straight line. Ang vertical straight line is not a function. Yun lang. Balikan ng function and non-function. So, sana na-explain nito kung bakit undefined yun. Kasi ang slope na 1/0 is not defined. And that's all. I hope you learned something from this video. Thank you for watching. And good luck to your assignments, modules, or whatever it might be. Thank you for watching. Goodbye.